Guys, welcome back to my channel. Today, ang i-review natin itong BYD Emax 9 DMI. Ito yung luxury plug-in hybrid multi-purpose vehicle from BYD. Bale, available siya sa dalawang variant, yung advanced saka yung premium variant. I-review natin is itong entry-level na advanced variant. At ang selling price niya is 2.68 million. Yung premium variant naman is 2.998 million or about 3 million. So, ang difference nila is 320,000 pesos. So, in terms of exterior, wala silang pagkakaiba. Andun lang sa interior saka yung mga features ang pagkakaiba. You can see here yung kanyang malaking grille na parang sa Alphard. Yung headlamps niya ay LED, tapos meron din siyang DRL. Yung headlamp niya is merong auto on and off function, meaning to say automatic na bumubukas siya kapag kakailangan. Halimbawa, sa mga underpass, automatic siyang bubukas kung madilim. As you can see here, wala siyang fog light. Meron siyang vent na functional sa gilid. Meron na din siyang cruise control, hindi lang siya adaptive. Yung adaptive, doon lang sa premium variant. By the way, sequential na rin yung kanyang turn signal lights. If you look at the side profile, maganda siya. Medyo naka-slant na rin yung kanyang windshield para mukha siyang aerodynamic. Yung kanyang side mirror is power adjustable and power folding. Dun sa premium variant, yung side mirror niya nag-a-adjust automatically pagka nagre-reverse ka. Dito sa advance, walang ganon. Pero meron naman siyang heating saka paddle lamps. At ganito yung stance niya, medyo mababa siya kasi ang ground clearance niya is about 157 mm. As against dun sa mga crossovers na normally ang ground clearance is about 200 mm. Sa side, meron din siyang parang silver accent na nakakaroon ka ng illusion na parang merong floating roof. Sa tire size naman, pareho lang yung advanced saka premium variant. It's 235/60 R18. Maganda yung rear suspension niya kasi it's 4-link independent. Dito naman sa likod, meron siyang LED tail lamps. Mahaba yung ilaw niya na magkadugtong hanggang dun sa dulo. Sequential na rin yung turn signal light niya dito sa likod. At meron din siyang rear fog lamps na nandun sa bumper area. Meron din siyang rear windshield defogger saka yung rear wiper na nakatago dun sa taas. At meron siyang high mount brake lamp na naka-integrate dun sa rear spoiler. Doon sa premium variant, meron siyang hands-free door sensing opening. Yung pag tinapat mo yung paa mo doon sa ilaw, magbubukas yung back door. Pero dito sa advanced variant, wala siyang ganon. Okay, check naman natin yung interior at tingnan natin kung ano yung pagkakaiba niya doon sa premium variant. Ang una kong napansin, black yung interior nitong advanced variant, which I like. Yung kasing premium variant, ang interior color scheme is lighter, yung parang white or gray. Dito may soft touch material na black and then merong accent here. And you can see here yung leather na soft touch panel. And I am impressed with the quality despite na advanced variant lang siya. At nandito yung internal control for the side mirror at saka dito sa mga window glass. And quality is relatively good. Nandito naman yung button sa pag-open ng gas tank, pag-open ng back door, at pag-open nitong door. And you can also open the door by pressing this button. Unique yan, ha? Okay, let's check the driver's seat. It's 8-way power adjustable, pero wala siyang lumbar support. Dun sa front passenger, 4-way adjustable lang siya. Dito sa baba, meron siyang maliit na compartment na pwede mong lagyan ng mga cards. For example, pwede mong ilagay yung RFID card. Yung steering wheel niya is leather wrap. Tama lang yung size. Tapos meron siyang parang aluminum accent dito. Dito sa left side, meron siyang parang roller switch na you can control yung iyong cruise control. Dito naman sa right side, nandito yung control doon sa infotainment screen. Yung kanyang steering wheel is natitilt din and also telescopic. So you can adjust yung iyong driving position. Yung dashboard niya is soft touch material. So maganda siya, simple lang. At maganda yung quality ng leather. Yung instrument cluster niya is malaki. It's 12.3 inches LCD display. So, dyan mo makikita yung iba't ibang mga settings. Yung shift knob niya is nandito sa stock sa kanan. So, you can put yung drive, park, or reverse using this stock. At nandito naman sa left side yung sa wiper. Meron din siyang ambient lighting dito sa may lower part ng dashboard.
at nagtutuloy-tuloy siya hanggang dun sa front door. At meron siyang 15.6 touchscreen na infotainment screen na pwedeng Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, saka yung hands-free calling. At nandito yung kanyang aircon vent. By the way, Tri-Zone Auto Climate Control nga pala siya. At dito sa Advance, wala siyang wireless charging area. Dun sa Premium variant, wireless charging pad ito. But dito, tinanggal siya. At nandito yung switch niya for drive modes, hazard button, automatic handbrake, start-stop button, EV, HEV button, at saka yung sa defogger. At dito sa ilalim, merong Type-C port, Type-A, saka yung 12-volt socket. At pwede ka pa rin maglagay ng gamit dito. At merong unique feature itong bottle holder dito. Pwede mo siyang i-adjust. For example, pwede mo siyang i-push pababa para hindi siya makikita. So, hindi siya makakaistorbo kapag nagdadrive ka. So, pwede mo rin namang iangat. Ipupush mo lang yung button. So, pwede mong i-push siya kung anong height na gusto mo. Yan, parang ganyan. At dito naman sa center armrest, nag-o-open siya sa gitna. So, malaki din naman yung compartment na to. Marami ka ding mga things na may lalagay dito. So, check naman natin yung glove box. Dito ang pindutan nandito sa left side. Di ba normally nasa gitna? So, pag pinindot mo siya, dahan-dahan siyang bumababa. At meron din siyang ilaw dun sa loob. Okay, dito naman sa driver side, meron siyang vanity mirror na pag inopen mo, meron siyang ilaw. At dito naman sa passenger side, ganun din. Pag inopen mo, meron ding vanity mirror at meron din siyang ilaw. And then, meron siyang sunglass holder here. Meron din siyang map lights here na LED, haptic siya. Ni-slide mo lang para mag-close and open yung ilaw. LED siya. At nandito naman yung switch ng kanyang sunroof. So, pag pinress mo to, mag-o-open yung cover ng kanyang sunroof. So, in terms of driving position, maganda siya. Malaki yung windshield, malaki din yung glass sa side. So, kitang-kita mo yung dinadaanan mo. At karamihan ng functions, naka-integrate dito sa touchscreen. Dito, you can control yung iyong aircon. Nakakabit siya sa 8 speaker system. Meron din siyang voice assistant, merong 4G connectivity, and you can control yung pag-open ng kanyang sliding door. So, you can control yung pag-open and close ng sliding door by just pressing doon sa touchscreen. So, tamang-tama to kung meron kang driver. He can open the doors for you. But meron din naman yung switch doon sa sliding door na pwede mo ring i-press. By the way, ang nawala dito sa advanced variant is yung advanced driver assistance systems. So, ang wala dito yung adaptive cruise control, automatic emergency braking, front collision warning, rear collision warning, rear cross traffic brake, intelligent cruise control, intelligent high beam control, lane departure assist, blind spot detection, door open warning, traffic sign recognition, prone cross traffic alert, prone cross traffic brake, saka yung emergency lane keeping assist. Okay, check naman natin yung middle row. Dito sa middle row, meron dalawang captain seat. Ang adjustment niya is manual na 4-way adjustment. Doon kasi sa premium, power adjustable siya, saka meron siyang leg rest. Dito, wala siya. But you can move this manually back and forth para magkaroon ka ng magandang leg room. At dito, wala siyang lumbar support. Doon sa premium, meron siyang lumbar support. Dito, nawala na rin yung refrigerator. Naging parang compartment na lang siya. Doon kasi sa premium, refrigerator yan. Pero dito, nandito pa rin yung kanyang dalawang cup holder. Dito sa side, merong maliit na compartment na pwede kang maglagay ng cellphone habang nagcha-charge ka. Yung sa isang side ay Type-A charging port. Dito naman sa kabila is Type-C. So, pwede kang mamili. So, pwede mong i-attach ang cable dito habang nagcha-charge ka. Dito, you can control yung aircon dito sa likod. Tri-zone nga pala siya. So, you can increase and decrease yung fan speed. At pwede mo ring ibaba yung glass dito sa kanyang sliding door by just pressing this button. Ganyan. I think ang kulang na lang dito yung sunshade. At meron din ditong pindutan pag open at pag close ng sliding door. At dito sa middle row, meron din siyang map light, meron din ditong aircon vent, at saka yung grab rail. And if you're sitting at the middle row, ganito yung view mo.
Okay, check naman natin itong third row. Itong third row is 60-40 split. Meron din siyang ma-applied here, aircon vent, saka grab rail. Maluwag siya dito sa third row. Tamang-tama ang 3 passengers dito. Nakataas yung upuan, so hindi nakakangalay. Dito meron ding charging port, merong speaker, at meron din ditong maliit na cup holder. At meron din ditong padded armrest. And then meron kang provision dito na pwede kang maglagay ng cellphone habang nagcha-charge ka. Okay, check natin yung headrest kung comfortable, kung nakataas siya. Okay siya, nakaka-relax dito sa third row, hindi masikip, at mataas pa yung kanyang headroom. At meron pang adjustment itong third row seat. Pwede mo siyang i-move backward and forward. Depende sa space na gusto mo. Okay, check natin yung likod. Power tailgate siya. Although wala siya ng hands-free door sensing opening gaya dun sa premium. Ang maganda dito, meron siyang malalim na compartment area. So kasyang-kasya dito yung 2 malaking maleta. Ang maganda dito, pwede mong itago yung third row seat para maging flat yung flooring. Similar ito dun sa Kia Carnival. Dito sa advanced variant, manual yung pag-fold ng seat. Dun sa premium, push button lang yan. So itry nating itago itong seat manually. Yan, kapag ka nakaganyan na siya, maluwag na yung kanyang third row area. So, malaki na yung cargo space mo. Ito yung feature na gustong-gusto ko. Malinis ang pagkaka-execute, so hindi siya istorbo. Hindi gaya dun sa ibang brand na sinasabit mo sa tagiliran yung third row seat. By the way, dito nga pala sa back door, merong compartment dito at dito nakalagay yung early warning device. At nandito naman yung button sa automatic tailgate. Siya nga pala naka 4-link independent suspension siya dito sa likod. So I'm sure na maganda yung ride nito. At wala nga pala siyang reserba, which is typical sa mga BYD cars. Instead, meron kang tire repair kit. Okay, check naman natin yung powertrain niya. So this is a plug-in hybrid vehicle. It uses yung BYD Super DMI technology. Front-wheel drive siya, meron siyang electric motor na ang power is about 271 PS. Yung motor torque is 315 Newton meter. Para sa range extender, meron siyang 1.5 liter turbo gasoline engine. Yun yung nag-a-act na high efficiency generator. Yung driving range ng kanyang pure electric is 95 kilometers. Dun sa premium is 170 kilometers. Ang extended range nito is about 945 kilometers. Dun sa premium, 1,000 kilometers. Ang top speed is about 190 kilometers per hour. Meron siyang 4 na drive modes. Merong economy, normal, sport, saka yung snow. And it uses yung lithium iron phosphate na blade battery ng BYD. Ang battery capacity niya is 20.4 kWh. While yung premium is 36.6 kWh. Ang charging time niya if you're using DC chargers about 30 minutes from 30% to 80%. Kung AC charger naman, mga 3 hours from 15% to 100%. And of course, meron siyang regenerative braking to charge yung battery. So pag bumili ka nito, meron kasamang portable charging cable. At meron din siyang vehicle to load adapter. So, pwede mo siyang gawing power supply. For example, pag nagka-camping kayo o kaya brownout sa bahay nyo. In essence, this is a very nice and economical vehicle. Now, let's summarize. Itong BYD E-MAX 9 DMI, to me is a large luxury plug-in hybrid minivan. Pareho lang yung exterior features at powertrain nitong advanced at premium variants. At 2.68 million, itong entry-level na advance, I would say, is a good buy. It is cheaper sa kanyang competitors like yung Kia Carnival, yung Hyundai Staria, at saka yung Toyota Grandia. And compared mo sa Alphard, mas mura siya ng 1.7 million. But in terms of luxury, may laban siya. Meron din siyang luxurious captain seats, although wala lang siya nung massage at saka cooling function. Pero yung premium variant, meron nun. Although itong advanced wala siyang ADAS, meron naman siya nung basic safety features.
Meron siyang TCS, meron siyang ESC, ABS, at saka yung EBD. And more importantly, meron siyang hill hold control, saka yung hill descent control, which I think is important. At the same time, meron siyang TPMS na rin. Meron na din siyang electric power assisted steering, auto brake hold, at saka automatic parking brake. So yung basic features, nandun na. Now, if you add 320,000, you get yung mga premium features dun sa premium variant. So, magkakaroon ka ng additional features like nung ventilated seats dun sa middle row, massage seats dun sa driver and middle row, plus yung power adjustable leg rest dun sa middle row. The leather seats will also be different, mas lighter yung color. And you will have a 12-speaker system instead of 8-speaker system. And additionally, you will have car refrigerator and 128 color rhythmic ambient lighting. Plus, meron siyang wireless charger. So, yan ang madadagdag sa premium variant. At last but not the least, magkakaroon siya ng ADAS. If you were to ask me, okay ba to get yung premium variant? If you have the budget, go for it. Malaki talaga ang difference pagdating sa features. And even sa performance, mas mahaba yung range ng top-of-the-line premium variant. But if your budget is only 2.6 million, comparing sa kanyang competitors, I think sulit naman siya with what you're getting. So yung package niya, hindi ka na rin lugi and you get that premium feel sa price na 2.6 million lang. Ano naman ang mga pros and cons nito? Una, spacious and luxurious yung kanyang interior. Maganda for 7 people. The other thing is yung styling niya. I think pagdating sa looks, magugustuhan ito ng karamihan kasi walang mga awkward angles na makikita dito at very streamlined yung design ng body niya. Then meron siyang hybrid technology. So matipid siya sa fuel. Another pro nito is yung versatile cargo space. Napa-flat mo yung folding seats under the floor storage. So, nakikreate ka ng flexible cargo area. Another pro nito is, mas madali siyang i-maintain than the premium variant kasi lesser yung mga electronics features niya. And lastly, value for money siya. There's a lot of luxury features at a competitive price point. Now, ano naman yung cons niya? It is still new in the market, so meron kang service concerns. Yung long-term battery service or specific part availability might be a challenge. Another con nito is yung lack of advanced safety features na makikita mo doon sa premium variant. So wala siya nung ADAS gaya nung adaptive cruise control, lane departure warning, front collision mitigation, rear cross traffic alert, etc. And lastly, yung reliability niya may be a concern for some buyers kasi bago nga siya. Pero with the performance of other BYD cars, mukhang okay naman siya kasi yung engine nito I think is the same do sa Sea Lion 6. And based dun sa nababasa ko, maganda naman ang feedback sa performance ng Sea Lion 6. I guess this is good for the market. The consumers will now have a choice. If you are ready to embrace new technology, then you can consider this van. And the nice thing here is, it can run on pure electric or with gasoline engine. And I think yan na yung future sa mga vehicles. And I think ang pinaka-compelling feature talaga nito is yung kanyang DMI technology. So kung naghahanap kayo ng van na ganitong price point na hybrid siya, at kailangan mo ng matipid na van, I think ito yung choice mo sa market. So ang stand out sa lahat talaga is meron siyang hybrid system sa ganitong price point. And my final verdict sa van na ito is maganda siyang choice. So, kung hindi ka naman bothered dun sa notion na it's a Chinese brand, then okay ito sa'yo. And if you really want to enjoy the luxurious feel at hindi ka tumitingin sa resale value, then magandang choice ito. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea nitong BYD E-MAX 9 Advanced Variant. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!